Magandang araw mga kaibigan. Ito, ang VP Sara, siya naman ngayon ang nagsalita, tumayo para depensahan ang kanyang tatay, si Tatay Digong. Dati, si Tatay Digong ang dumipensa kay VP Sara sa confidential funds issue. Ito naman ngayon, yung ICC issue, yung papasukin ng mga kongresista ang ICC para imbestigahan si Tatay Digong. Nako, grabe, nagsalita ang VP Sara natin. Okay, so ito po ang headline sa Philippine Star ngayon. Don't embarrass our justice system. Yan po ang kataga ng VP. Sara speaks up for father as House discusses ICC drug war proof. Okay, so talagang lumalabas, nasaktan, na-offend ang ating VP itong ginagawa ngayon sa Kamara, kaya ito, nagsalita siya. Ito po ang first time na may mabigat na salita galing sa ating VP. Tingnan nyo, nung issue sa confidential funds niya, very cool siya. Let's get united. Kalmado lang. Huwag kayong sasama sa mga hakbang na makakasira sa bayan. But this time, wala na. Talagang nagbitiw na siya ng mabigat na salita. Kasi, una, ang stand ng presidente, huwag papasukin. Very clear. At hindi pa binabago ng ating presidente ang stand na huwag papasukin. Talagang nakakainis nga naman, itong House of Representatives, 3 resolution na ang na-file. Okay? 3 resolutions na. Una, yung Makabayan Black, nag-file ng resolution urging the PBBM admin na papasukin ng ICC. Sinundan ng pangalawang resolution by Congressmen Abante and Gutierrez para ganun din. Pangatlo, si Albay Representative Edsel Lagman. So, 3 na. Bakit? Ganito na lang na tuloy-tuloy yung mga, baka nga madagdagan pa ito yung mga resolution na ganyan. Palagay ko ito na yung rest back ng mga kongresista na natamaan, nasaktan sa statement na bintawan ni Tatay Digong na Congress is the most rotten institution in our country. Nasaktan sila, kaya ito na. Nag-usap-usap na sila para papasukin ng Okay, so ito. In her statement, sabi dito sa news, Sara said that the lower chamber must respect Marcos' previous stance of not supporting ICC probe. Hindi pa naman nagbabago ang presidente. Not unless nagbago na siya. As of now, wala pa akong narinig na salita ng presidente na nabago na ang kanyang posisyon. So, ito yung exact statement ng Vice Presidente. Given this clear standpoint, meaning standpoint of the President, we urge the House to respect the position of the President who is the chief architect of our foreign policy. So itong pagpapapasok sa ICC, it's a foreign entity. Foreign policy yan. So ang matutupad, hindi yung mga kongresista, di ba? Ang matutupad, ang chief foreign architect at walang iba kundi ang Pangulong Marcos. Okay? Sabi ng ating Vice Presidente,
allowing ICC prosecutors to conduct their probe in the country is not only patently unconstitutional but effectively belittles and degrade our legal institution. Labag sa konstitusyon ang pagpapasok ng ICC sa bansa at sampal. Kaya nga sabi niya, do not embarrass our justice system. Ito, yung another word na ginamit niya. Let us not, sabi ng bise, let us not insult and embarrass our justice system by showing the world that we believe only foreigners have the ability to provide justice and fairness in our own country. Yan po, mabigat. So, para bang pamilya, may problema sa aking pamilya. Nagtawag ako ng ibang pamilya para i-resolve ang problema sa akong pamilya. Anong klaseng head of the family ako? Di ba? Walang paninindigan, walang balls, walang, as in wala. So, the ball is on the hands of the president. Kasi siya ang amahan, siya ang ano. So, ito na, ulitin ko. May pangatlong resolusyon. Last Monday. Ano ba ngayon? Yeah, Monday. Edsel Lagman. Bakit daw papasukin ang ICC? According to Congressman Lagman. So as not, okay, civilians' lack of trust in the third resolution was filed on Monday by Representative Lagmay, who urged Marcos to cooperate with the ICC to prevent the country from appearing as a renegade in the community of nations. Para ba daw, para hindi tayo nagre-rebelde, renegade? Nako, Mr. Congressman, hindi mo ba alam na nag-withdraw na tayo sa ICC? Kung sinasabi mo, renegade, nagre-rebelde sa Community of Nations, kung aalis tayo sa United Nations, pwede mong sabihin na renegade tayo. Hindi naman po tayo umaalis sa United Nations. Honorable Congressman Lagman, ito ICC, voluntary ang pag-join. Maraming hindi member. Example, US, hindi member. Ano pa? I think, correct me if I'm wrong, Russia, hindi rin member. China. Yung mga malalaking countries, hindi naman member. Tayo, umalis tayo. Kasi, lumalabas nakikialam na itong ICC, ginagawa tayong parang hindi tayo sovereign country. So, ulitin ko, lahat ng mga ito, nakita ko is nasaktan si Speaker of the House, nasaktan ang mga congressmen, congresswomen sa pahayag ni PRRD na most rotten institution sila kasi ayaw nilang magpa-audit. Ang solusyon po ito, mga kagalang-galang na lawmakers, magpa-audit kayo to prove once and for all nga hindi kayo rotten. Sabi nga ni Attorney Panelo, dati na daw yan. Mulat sa poll, kahit sinong presidente, ang image ng Congress, yan. Kasi nga, hindi ina-audit, certification by, liquidation by certification lang. Samantala, ang ibang branch of government, example, Supreme Court, that's another branch, may fiscal autonomy.
bakit nagpapa-audit ang mga ang mga justices? With resibo. Lahat. Kahit ang mga constitutional bodies nagliliquidate by resibo. Bakit Congress lang ang walang resibo? Kaya hindi nyo maalis ang perception ng taong bayan, kayong mga honorable congressmen, na there is something fishy, may tinatago kayo dahil kayo lang ang institusyon na walang resibo. Hindi nyo pera yan, mga kagalang-galang na kongresista. Kami po, mga taxpayer, we are demanding right to know, constitutional right to know ng mga taxpayers paano nyo ginagastos ang pera namin. That's the issue. Hindi yung dahil nasaktan kayo na tinawag kayong most rotten institution, papapasukin nyo ang ICC. Diba, lumalabas na ano kayo, anong tawag doon? Gustong maghiganti dahil lang may former president na matapang na nagsabi ng totoo. So, yun po. Salamat, BP Sara. Tama, iniinsulto nila ang justice system itong ginagawa ng mga kongresista.